Kalagayan ng mga kababayan natin ngayon as a temporary foreign worker. Maraming mga nababalisa dahil nag-aalala sila regarding expiration of their work permit. Yung mga umaasa na sana ma-extend yung kanilang status dito, na pagbabaka sakali rin sila na just in case lang lumipat sila sa ibang province, makakuha sila ng LMIA. So iba-iba yung mga naranasan ng mga kababayan natin. Meron din naman tayong mga kababayan na ready na sila na umuwi just in case lang matatapos na yung kontrata nila, tanggap nila. Pero syempre meron silang mga backup plan. So ganoon lang naman talaga mga kababayan, kailangan mo lang tanggapin just in case lang wala na talagang chance. Kumbaga nandun na sa point na ubos na yung timeline, pero hindi nakakahulugan na uuwi ka sa Pilipinas ay ikaw ay failure. Kapag Canada ka, nagamit mo yung kontrata mo, na-experience mo yung buhay Canada, well, it's a big achievement na yun mga kabayan. Pero hindi yan nangangahulugan na katapusan na ng mundo. Pwede pa rin naman mag-reapply. May mga immigration pathways naman para sa mga skilled workers, international students, temporary foreign workers. Existing pa rin yan. Pero syempre, alam naman natin lahat na may paghihigpit. Kaya kakibat niyan, talagang kinakailangan marami ka ring mga options. So, kung uuwi ka, kung gusto mo mag-reapply, it's up to you. Pero kung option mo naman yung itry ang ibang panig ng mundo, well, kung maganda rin naman yung mga benepisyo, yung mga privileges, at may mga chance ng permanent residency, so pwede nyo rin gawing ano yun, option. Pero sa ngayon, hindi talaga may iwasan na marami tayong mga kabayan na naaligaga, na de-depress na rin yung iba kasi nga dahil di nila pa-renew yung work permit nila, hindi nila maisip kung paano nila kagawa ng paraan na magkaroon sila ng panibagong employer na makakapagbigay ng LMIA, which is talagang mahirap na ngayon. At huwag kayong susugala kasi nga marami ring mapagsamantala at hindi rin guaranteed na kahit nabigyan ka ng LMIA ay magtutuloy-tuloy yung status mo. Ang mabigat nun, mapagastos ka, pero at the end of the day, hindi mo mababawi yung ginastos mo. So, magiging negative pa. Just in case, nagpaliwal ka ng 10K. Tapos, kada tao just for example na lang, 10K kada tao. Tapos, ang naging work permit mo ay 1 taon. At hindi naman naging guaranteed yung extension mo. So, yung 10K mo na yon, mas mainam, i-save mo na lang, di ba? For future application or investment. So, ganun lang. Kesa susugal ka na walang katiyakan. Hanggat meron pang pagkakataon, hanggat meron pang duration or mahaba pa yung timeline ng inyong work permit. Ikaw ba ay naka-close work permit, ikaw ay naka-open work permit, kung meron pa yung 2-year validity, 3 years validity, samantalahin ninyo. Kasi there's always a chance as long as kayo ay kumikilos at gumagawa kayo ng paraan. Pero of course, layo nga sinasabi, dapat palagi pa rin kayong may mga backup plan. At huwag maging desperado. Kasi nga, mahirap mapasubo. Lalo na kung may involved na pera. So, ganun lang. Again, payo ko sa mga kababayan ko na maaaring mapauwi dahil alam na nila na malapit nang ma-expire yung kanilang work permit. Pwede pa naman mag-reapply kung ikaw ay skilled worker as long as qualified applicant ka. As long as hindi ka naman inadmissible in Canada, there's always a chance na ma-hire pa rin kayo ng employer. Pero pwede nyo rin namang subukan yung ibang opportunities sa ibang panig ng mundo. Nandyan yung Australia, UK, New Zealand. Just in case lang, may mga magagandang opportunities doon, privileges. Siyempre, research first. So, napakahalaga nun. And, pwede nyo rin naman gawing option just in case lang. Ang kontrata mo pagdating dito ay 1 taon. So, mahirap umasa na marirenew ka if ang iyong kontrata ay 1 taon. Maaaring ipunin mo na lang yung income mo. And then, pwedeng mag-reapply or pwedeng yung naipon mo, mag-invest ka sa Pilipinas for your business, kung ano mang business ang gusto mong i-put up.
As always, sa mga nangarap makapagtrabaho sa bansang Canada and even sa ibang panig ng mundo, kinakailangan yung kumilos at gagawa kayo ng paraan. Meron kang tiwala sa sarili sa may kapal at sa proseso. Consistency, patience, and a positive mindset sa mga ng diligence. Kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe and click mo notification bell para lagi kang updated sa mga bagong job opportunities Boy OFW na aking na-upload. Ingat palagi. God bless.